Indigo's POV. I started the car, isang mapaglarong ngiti ang bumungad sa aking mukha habang nagsimula akong magmaneho. Akala ko nagbagong isip mo dahil sa sinabi ko kanina. Paalala ko pa rito. Naisip ko baka di ka na makapaghintay na magtanggal ako ng pantalon habang katabi mo ako sa kama. Sinamaan niya ako ng tingin at pinag-cruise ang mga kamay sa harap. Keep dreaming, Indigo. Kitang-kita ko ang bahagyang pamumula na gumagapang sa pisngi niya. Oh, I do, and in 15 days, those dreams just might come true, baby. Isang masamang tingin muli ang pinuko nito sa akin. Her expression fierce and challenging. Yon ang itsura nitong gustong-gusto ko. Isang mabangis na tingin lamang ni Fiang, tila nabubuhay na agad ang nasa loob ng pantalon ko. Over my dead body, Indigo. Makukuha mo ang I do ko, pero hindi mo mabibihig ang puso ko, lalo na ang katawan ko. Pustahan. I mean, if magtanggal ako ngayon sa harapan mo, dito sa loob ng sasakyan, I bet baka ikaw pang sumunggab sa akin. Sige lang, umasa ka lang ng umasa. Matarin nitong sagot. Kasalukuyan ako nagmamaneho pero nakangiti dahil ang sarap nitong asarin. I understand you, Fiang. Nasasabi mo yan sa ngayon dahil hindi mo pa alam ang tungkol sa kontrata ng kasal natin. Kontrata? Anong kontrata? She asked, clearly puzzled. Medyo masinsina ng kontrata. Nakasaad dito na pag tikinasal na tayo, kailangan natin magsama sa isang bahay. Not only that, we're also required to share the same bedroom for a minimum of 1 year. This means we cannot sleep in separate rooms even for one night. Fiang's eyebrows shot up in disbelief. What the? Anong klaseng kontrata yan? Her surprise was mixed with irritation. It is designed to ensure that our marriage is genuine and that we fully commit to each other. Tinukoy ng kontrata na anumang anyo ng paghihiwalay o pamumuhay na magkahiwalay, maaaring humantong sa legal na komplikasyon o paglabag sa kasunduan. Kapag nangyari yon, mapapahamak ang mamanahin ko. Dapat tulala to habang nakatingin sa akin, habang ako, diretso pa rin ang tingin sa tinatahak naming daan. Then I continued. Ang totoo niyan, panahon pa ng kakambal kong si Ashton, may ganyan na rin kontrata. However, it wasn't strictly enforced in their case dahil kay Paula. Alam mo naman naging sitwasyon niya, di ba? Paula couldn't attend school during that time so they were allowed to live apart temporarily. 1 year silang malay sa isa't isa dahil kailangan mag-aral ni Paula sa Australia. Gayunpaman natanggap ni Ashton ang kanyang mana dahil nagkasundo sila pagkatapos sa 1 taon ng paghihiwalay. Sinong gumawa ng kontratang yan at bakit ngayon ko lang nalaman? Wala naman nabanggit sa akin si Mrs. Vivar. Apela ni Fiang at halatang naguguluhan. Paano kang babanggitin sa'yo? Hindi ka naman namin mahagilap. Isa pa, hindi naman si Mommy lang gumawa ng contract na yon. Si Don Poldo ang gumawa nun at kasama yun sa kondisyon niya para makuha namin ang iniwan niyang mana para sa amin. Ngunit ang dahilan na mahigpit ng kontratang to'y upang pigilan ang alinmang partidong gamitin ng kasal para lang sa pinansyal na pakinabang. Don Poldo wanted to ensure that both parties are equally invested and that the relationship is genuine. Yun ang dahilan kung bakit kasama sa kontrata ang mga detalyadong clause. Ito'y hindi lang tungkol sa pamumuhay na magkasama. Ito'y tungkol sa tunay na pangako sa kasal, Fiang. Kaya asahan mo na kapag kasal na tayo, hindi lang tayo basta maglalaro ng bahay-bahayan. Talagang ibabahay kita bilang asawa ko. I promise you my fidelity. No games, no exceptions. I will be entirely yours, mula anit hanggang talampakan. OMG! Napamarato ng mahina at napasandal sa upuan na para bang katapusan na ng mundo. How adorable! At narito ang kicker. Alinman sa amin ay nabigo na sumunod sa tuntunin ng kontrata, may makabuluhang kahinatnan. Sa partikular, kung hindi susundin ang tinadhana tungkol sa pagsasama-sama at pagbabahagi ng isang kwarto, baka mawalan ako ng mana. Ibig sabihin, isang gabi lang tayo hindi magtabi, pwede ng mga ibang mamanahin mo? What if may kailangan akong puntahan na business trip or kailangan ko magstay doon ng ilang araw? Wala tayong magiging lakad na hindi kasamang isa't isa. Kung business trip yan, dapat magkasama tayo. It's a big no. Mahina nitong apela, parang hangin lang kausap. Kaya nga lodi ko si Don Poldo eh. Maganda yung kontratang naisip niya. He wants to ensure that we both understand the gravity of this commitment. So if it's not just about living together, it's about truly honoring the vows we are about to make. Napangisi ako bago sulipan ng dalaga. Nakatulala to sa labas ng bintana, talatang di pa rin makapaniwala. Ibig sabihin, dahan-dahan ito akong nilingon. Kapag kasal na tayo, talagang gagalawin mo ko? Anitong muli. Iyon naman ang ginagawa ng mag-asawa sa honeymoon, di ba? Alangan namang titigan kita magdamag.
sakit ng puso nang abutin ko sa'yo pag ganun. Bahagya ako natawa bago ibalik ang tingin sa daan. Huwag kang mag-alala, hindi kita kailangan pwersahin gabi-gabi. Sisiguraduhin ko sa'yo na sa unang pagkakataon pa lang, you won't be able to get enough. Baka nga ikaw pa mga labit sa akin sa mga sunod na pagkakataon eh. She rolled her eyes so hard. Seriously, Indigo, do you ever listen to yourself? You sound like a delusional, overconfident man-child. Maybe, but a delusional, overconfident man-child with a perfect body you're dying to touch. Fiang's exasperated sigh filled the car. In your dreams, Indigo. Lumapad lalo ang pangisi ko. Every night, babe. Every single night. Her jaw tightened, but I caught the way her eyes flickered with something. Annoyance, maybe? Or a hint of nervousness. Either way, it just made my grin grow wider as I kept my eyes on the road, enjoying every second of getting under her skin. Fiang's POV. Nakatayo ko sa harap ng full-length mirror sa kanilang boutique ni Phoenix O'Hara. Suot kong wedding gown and I smoothed down the delicate lace. The fabric was soft against my skin, its intricate patterns catching the light as I turned slightly to see the full effect. I looked like a bride but I don't feel like one. Ganun pa man, alam kong wala tong atrasan. Hindi na ako pwedeng umatras ngayon, lalo't ako rin namang makikinabang sa kasal na to. Ang totoo, matapos ang ginawa sa akin ni Daddy sa opisina niya, parang nawalan ako ng gana sa kanya, sa konsinima at lalo na sa kasal na to. Pero matapos kong tanggapin ang text ito kanina, I couldn't ignore him. He mentioned the business proposal in exchange for the marriage. Naintriga ako sa ideyang yon kahit wala akong balak makita siya. Yun ang dahilan kahit nagpasama ko kay Indigo sa bahay, dahil kasunduan ang tinalakay namin. Bago ko siya harapin, sigurado kong hindi niya ako basta lamang mauuto. Kaya tinawagan ko pang abogado ko. Bumalik sa isipan ko na unang pag-uusap nila ng ama ko. Flashback. If you let things slide, and if you marry Indigo and manage to save the company, I'll step down from my position as CEO. You will be appointed as the new CEO. Napakurap ako sa sinabi nito at bahagyang napay ako habang nag-iisip. Hindi ko tumatingnan ng diretso sa mukha dahil naalala ko pa rin ang ginawa niya sa akin kanina dito sa opisina nito at aaminin ko. Medyo nanginig ako pero pinipilit ko lang tatagaan ang sarili ko. Alam ko hindi naman ako mapapahamak ngayon lalo na't may kasama ako. Katabi ko ang abogado ko, si Attorney Adrian Alonzo. You want me to forget what happened earlier? Di makapaniwala akong tanong. Bahagya pang nakataas ang isang kilay ko habang seryosong nakatingin sa kanya. Akala ko sisimulan ng ama kong pag-uusap namin sa paghingi ng tawad dahil sa ginawa nito. Pero ganito kaagad ang binungad niya. Gusto nitong kalimutan ko na lang ang nangyari at wala man lang akong nabakas sa mukha nito kahit kaunting pagsisisi. Nakuyom ko ang palad ko pero hindi ako nakapagsalita dahil nilingon niya ako para magpatuloy. Moreover, you'll have a larger share in the company than your brother Frando, who currently holds the largest stake. Bahagyang napaawang ang bibig ko. Larger than Frando? Sa pamilya namin, si Dada may pinakamalaking share sa Concinema, pero pagdating sa magkakapatid si Kuya Frando naman. Yes, I've decided to transfer 8% of my shares in Concinema to your name. Pinagmasdan ko siya para alamin kung nagbibiro ito, pero wala akong makitang bakas ng pagbibiro sa mukha niyo. Yan ay kung susundin mo ang gusto ko, Iha. Kalilimutan ang nangyari at itutuloy ang pagpapakasal. Gagawin ang lahat para isalba ang Concinema. Bakit parang lakas ng loob mong itiwala sa akin ang Concinema ngayon? I ask, my voice filled with anger and disbelief. Kung kailan pabagsak na, saka mo ipasasalo sa akin? I laughed bitterly. Kung ginawa mo ang desisyong to na malakas pang kumpanya natin, siguro hindi tayo haharap sa gantong katakot-takot na kalagayan. Now it feels like you're just handing me a sinking ship. Pero hindi lulubog ang barko kung kilos ka, Fiang. Gamitin mong Azuma para maisalba ang Concinema. Hindi pwedeng mawala tayo basta't kapag hinayaan mo na tuluyang maging abo ang Concinema, alam mo ba, kami lang ang pupulutin sa kangkungan? Ikaw rin, Fiang. Wow! Ngayon lang ako nakakita ng dragon na nakasuot ng wedding gown. Bagay pala. Napabalik ako sa realidad nang marinig ang mapang-asar na boses ni Indigo. Napatingin ako sa refleksyon sa salamin, saka ko lang namalay na nakatayo pala sa likod ko si Indigo. Di ko man lang napansin na pumasok nito sa kwarto, and now, he was quietly observing my final preparations. Suot din ito ang white tuxedo. While looking incredibly expensive, it really did look expensive because both our wedding outfits were handmade by Phoenix O'Hara. Same.
Ngayon lang din ako nakakita ng buffalo na nakasuot ng tuxedo. Oh my! Buffalo ha? Huwag kang mag-alala. Malapit na kitang suwagin at sisigaw kang parang dragon. Pinagmasdan ko siya sa refleksyon sa salamin. Nakangisi ito sa akin habang taas naman ang kilay ko. Muling lumipad ang isip ko sa deal namin ni Daddy. Indigo had no idea that the only reason I was determined to marry him was to save our company. Pag naisalba kong Consinimat ang shares ko sa company, hindi ako magtitiis sa tulad ng lalaking to. Walang ibang alam kundi pa initin ang dugo ko. Ano ngayon kung mamalan to ng mamanahin pag iniwan ko? Hindi ko na problema yon. Ang mahalaga, masecure kong akin. Kaya sige lang, ngumisi ka hanggat gusto mo. Indigo Castagnar Azuma. Pagkatapos namin magsukat sa butik, dinala ko ni Indigo sa Azuma Entertainment. Nakita ko ang kanilang building sa TV pero ngayon nakatayo ako sa harap mismo na matayag na estruktura, di ko maiwasan makaramdam ng pagkamangha. Pero sinikap na hindi mahalata ni Indigo ang paghanga ko. Sinilyapan ko lang to sa tabi ko. Of course, he looked perfectly at ease. Parang proud na proud. Nahuli niya ako nakatingin sa kanya at gumisi ito. Welcome to my kingdom. May kayabangang sambit ng binata at tumuro pa sa malawak na entrance ng building. Ang usapan namin, dadaanan lang namin ang sasakyan ko dito na ipinakuha ni Indigo kanina sa assistant niya. Pero nag-insist siyang itour ako sa loob ng building. Ayoko sana pero kahit papano na intriga din ako. Ano bang itsura sa loob ng Azuma Entertainment? Pero makalipas na ang ilang sandali, parang bigla ako nagsisi na pumayag na itour niya ako. He led me through every floor, every hallway, pointing out this and that like some over-enthusiastic tour guide. Sinubukan ko makipagsabayan, tumango dito at doon, pero sa totoo lang hindi na ako nakinig sa kanyang tumatakbong komentaryo pagkatapos ng unang 15 minuto. Sobrang sakit na ng binti ko at kanina pa kami naglalakad. Binigyan ko siya ng matalim na tingin na makarating kami sa isang hallway. Umaasang makukuha ng binatang pahiwatig na pagod na ako, pero hindi. Patuloy lang to sa pagsasalita at lalo lumawak ang ngiti nito sa bawat hakbang namin. Ito naman ang main conference room na para bang palasyong pinapakita niya. I rolled my eyes. Indigo, are we done yet? Or do you plan on walking me through the entire building until my legs give out? No problem. Pag di ka na makalakad, bubuhatin kita. Humisi pa ang loko. Napabuga ako ng hangin. Kailangan ko nang umalis, gabi na. Teka sandali. Agad nitong pigil ang braso ko na akmang hahakbang na ako palayo. Last na. Ayaw mo man lang bang makita ang opisina na mapapangasawa mo? Nakatingin to sa akin na parang batang gustong magpasikat. Mga mata nito ay nagdalambing. Pero may halong kapilyohan. Fine, napilitan kong sagot. But make it quick. I don't want to spend another minute with you. Tumawa si Indigo at talatang nasiyahan sa pagkainis ko. Promise, it will be fast and hard. Nabigla ako sa sinabi niya kahit sa halip pahakbang. Dapat napatigil ako at iritable siyang tinignan. Aminin mo nga, tour pa ba yung nasa isip mo? His eyes twinkling with mischief. Oo naman, but you know, I'm open to change of plans. Habang nakangisi, inabot ang isang kamay ko at inakay ako papunta ng opisina niya. Tulala ako nakatingin sa kanya at di akalain na sa isang tulad ni Indigo ako matatali. He finally led me down a corridor that seemed more spacious than the others. Alam ko malapit na kami sa opisina niya because he had that excited, almost smug look on his face, the kind he gets when he thinks he's about to impress me. We're here, mayabang nitong sabi. Huminto kami sa harap ng isang makintab na pinto na may pangalan naka-emboss sa gintong mga titig. Binuksan niya ang pinto at sinenyasan ako na mauunang tumuloy. Humakbang ako papasok sa loob habang siya naman nakasunod sa akin. Narinig ko pa ang pagsara nito sa pintuan ng opisina, pero di ko yun pinansin dahil abala ang mga mata ko sa paggagala sa paligid. His office was, well, grander than I expected. Floor-to-ceiling windows stretched across one wall, offering a panoramic view of the city skyline. The desk, probably custom-made, looked like it cost more than my car. There were framed photographs of awards, movie posters, and a few candid shots of Indigo with celebrities. Tigilan mo ko ha, mahalaga ko. Habang humahanga ang mga mata ko sa paligid ng opisina niya at sa mga gamit na nasa loob, ramdam kong nasa akin lamang tingin ni Indigo habang nakangiti. Muli, bumalik ang tingin ko sa desk nito na smooth finish at modern design, hanggang di ko na malayan humakbang na pala ako ron papalapit. Without thinking twice, I lifted myself up at naupo sa dulo. Sunod ang pag-cruise ng mga braso ko. Tinaasan ng kilay si Indigo na matamang nakatingin sa akin.
Kapag sinabi kong gusto ko tong desk mo, ibibigay mo ba sa akin? Saglit tong napayo ko. Na mag-angat siya ng tingin sa akin, lalong lumapad ang ngiti nito, sunod ng paghakbang palapit sa akin. Bago ko pa to maproseso ay mariin itong nilagay ang dalawang kamay sa gilid ng desk kung saan ako nakaupo. Bahagyang yumuko ang aking katawan pati ng aking paghinga, parang mauupos dahil ramdam kong init na hininga ni Indigo na tumatama sa mukha ko, mainit at nakakalasing.